Totoo nga bang may mas magandang bersyon ang Bitcoin? Yan po yung pinakamalaking tanong natin sa video na ito. Meron bang isang mas matinding bersyon itong si Bitcoin? Kamakailan lamang po si Ginoong Jason Calacanis, yan siya po ang host ng All In Podcast, ay nagbigay po ng matapang na pahayag tungkol kay Bitcoin at kung paano po nagbukas si Ginoong Michael Saylor ng pagkakataon para sa isang better Bitcoin. Yan. At sino po ang unang sumagot? Yan. Ang unang sumagot ay ang Dogecoin community. Yan, sila po mismo ang nagbigay ng pahiwatig na baka si Doge na ang tinutukoy na mas magandang Bitcoin. Ayan. Or sa madaling salita, si Dogecoin ang better Bitcoin. Yan, pero teka, may basihan ba ang claim na ito? O hype lang ito ng mga Dogecoin fans? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. Kaya yan. Ngayon ay anong mga ba ang kontrobersiyang binuksan ni Ginoong Jason Calacanis tungkol kay Bitcoin? Ayan, kung matagal ka na pong nasa crypto space, siguradong pamilyar ka na po kay Ginoong Michael Saylor. Siya po ang chairman at saka strategy ng kumpanyang dating tinatawag na MicroStrategy. Ayan, pero pinalitan po kasi ito ng pangalan. Tinatawag na po itong strategy na lamang. Tinanggal yung micro. Yan, at si Michael Saylor ay isa siya sa pinaka ma-impluwensyang Bitcoin evangelist sa mundo. Ayon po kay Ginoong Saylor, ang Bitcoin ay isang superpower, isang revolusyonaryong asset na may kakayahang baguhin ang global financial system. Dahil dito ang kanyang kumpanya ay patuloy na nag-a-acquire ng napakalaking halaga ng Bitcoin na tila ba ginagawa nilang corporate treasury asset itong si Bitcoin. Ngayon ay dito na po pumapasok si Ginoong Jason Calacanis. Ayon sa kanya, ang sobrang centralized na paraan ng pag-a-accumulate ni Ginoong Saylor ng Bitcoin, kasama na ang matinding hype na binibigay niya rito, ay maaring hindi na healthy para sa ecosystem ni Bitcoin. Sa madaling salita ay parang sinasabi po ni Ginoong Calacanis na masyado nang nabibigyan ng kontrol ang iilang malalaking players sa Bitcoin space. Dahil dito ay nagbukas umano ng oportunidad para sa isang better Bitcoin. Ayan. Ngayon, ano po ang naging reaksyon ng Dogecoin community dito? Matapos po ang pahayag ni Calacanis, mabilis namang nagbigay ng reaksyon ang Dogecoin community. Sa kanilang opisyal na X, dating Twitter account, ay nagpost po sila ng isang sarcastic Willy Wonka GIF na may caption na "Really?" Ayan po, really? Na para bang sinasabi nilang talaga? Hindi mo ba alam? Narito na iyon. Ayan, narito na ang better Bitcoin. Ayan, ibig sabihin ay ipinapahiwatig po ng Dogecoin community na ang better Bitcoin na hinahanap po ni Ginoong Calacanis ay wala ng iba kundi si Dogecoin. Ayan. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ni Dogecoin kay Bitcoin? At sapat na bang dahilan ito para matawag itong better Bitcoin? Ayan. Ngayon ay umpisan po natin sa kung ano po ang pinagkaiba ni Dogecoin kay Bitcoin. Mahalaga pong tandaan na si Dogecoin ay isang fork ng Bitcoin code. Ibig sabihin ay nagmula ito kay Bitcoin pero may ilang pagbabagong ginawa rito. Kaya meron pong ilan sa mga pangunahing pagkakaiba itong si Dogecoin kay Bitcoin. Una ay yung kanyang tokenomics at saka supply. Ang Bitcoin ay meron po siyang fixed supply na 21 million BTC lang. Kapag naabot na ito, wala na pong madadagdag pang Bitcoin. Samantala si Dogecoin naman ay may unlimited na supply. Bagamat may inflation rate, ito ay idinisenyo upang panatilihing abot kaya ang paggamit ng Doge para sa transactions. Pangalawa ay ang transaction speed at saka fees. Yan. Mas mabilis po ang transactions kay Dogecoin kumpara kay Bitcoin.
At saka mas mura rin ang transaction fees ni Dogecoin, kaya mas ideal po ito para sa maliliit na bayarin o microtransactions. Pangatlo ay ang community at saka adoption. Si Bitcoin ay tinuturing na digital gold o isang store of value katulad ng ginto. Samantala si Dogecoin naman ay mas retail driven. Mas sikat ito sa mga casual users at ginagamit sa tipping at saka online transactions. Ayan, ang panghuli ay ang decentralization. Si Bitcoin ay mas decentralized po. Pero dahil sa malalaking kumpanya tulad ng MicroStrategy, may lumalaking concern na baka may concentrated control sa malalaking Bitcoin holders. Samantala si Dogecoin naman ay mas community driven. Bagamat hindi ito kasing decentralized ng Bitcoin pagdating po sa mining. Sa madaling salita, si Bitcoin ay mas nakatuon po sa pagiging long-term investment, habang si Dogecoin naman ay mas user-friendly at mas madaling gamitin para sa daily transactions. Ngayon ay si Dogecoin nga ba talaga ang better Bitcoin? May katotohanan ba talaga ito? Ayan. Depende po ito sa perspective mo bilang isang crypto user o investor. Kung ang hanap mo ay isang store of value na may long-term scarcity at potensyal na maging digital gold, yan, si Bitcoin pa rin ang pinaka-dominant. Pero kung gusto mo ng isang mas mabilis, mas mura at mas accessible na cryptocurrency para sa araw-araw na transaction, maring mas angkop sa'yo itong si Dogecoin. Gayunpaman ay mahalaga ring tandaan na ang ideya po ng better Bitcoin ay hindi na po ito bago. Marami ng altcoins ang nagsasabing mas maganda sila kay Bitcoin. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring nakakuha ng parehong level ng adoption at security na meron ang Bitcoin. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Yan, lalong-lalo na sa mga may interest kay Dogecoin at saka Bitcoin. Ayan, una ay ang mas maraming pagpipilian sa crypto investing. Kung gusto mo ng isang cryptocurrency na madaling i-trade at gamitin, si Dogecoin ay isa pong option. Kung long-term investment naman ang hanap mo, yan, syempre, Bitcoin pa rin ang mas stable na asset. Pangalawa ay ang potensyal na paglago ng Dogecoin. Kung ang ideya ng better Bitcoin ay tuluyang magka-transaction, posibleng tumaas po ang halaga ni Dogecoin sa market. At ang pangatlo ay ang pag-iwas po sa hype at FOMO. Lagi po nating tandaan na dito sa mundo ng crypto ay hindi po sapat ang hype. Dapat ay meron po talagang solid fundamentals bago po tayo mag-invest sa isang coin. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang tanong na better Bitcoin ba itong si Dogecoin ay wala pong simpleng sagot. Ang Bitcoin at Dogecoin ay may kanya-kanya po kasi silang gamit at saka strengths. Yan. Si Bitcoin ay nananatiling hari ng crypto dahil po sa kanyang security, scarcity at saka adoption nito. Samantala si Dogecoin naman ay patuloy na pinapatunayan ang halaga nito bilang isang fun, fast at saka user-friendly na cryptocurrency. Ang pinakamagandang aral po natin dito ay huwag po tayong basta sumabay sa hype. Alamin po natin ang tunay na halaga ng isang crypto asset bago po tayo mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.